Umibig ka ng tunay. Minahal mo kami ng buo. Mga pagtitiis. Mapanatag ka. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Ang pelikulang ito ay tungkol sa kontrobersya sa pagpapalik-loob ni Jose Rizal, ang pabansang bayani ng Pilipinas, na nakasentro sa isang dokumentong di umano'y nilagdaan ni Rizal bago siya binitawan noong Setyembre 30, 1866. Ang kontrobersya ay umikot sa tanong, nagbalik-loob ba si Rizal sa kanyang kritisismo laban sa simbahang Katoliko at ang kanyang kaugnayan sa kilusang nasyonalistang Pilipino na naghahangad ng kalayaan mula sa Espanya? Kami, ang Jurado, ay nahanap na si Jose Potasio Rizal Mercado Y. Alonzo Realonda, ang nasasakdal ay guilty sa paghihiganti, sedisyon at pagsasagwatan gaya ng sinasakdal sa akusasyon at parurusahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Matapos marinig ang hatol sa kanya, inilagay si Rizal sa isang selda sa loob ng kapilya na pinapalibutan ng mga reliyosong imahe upang hikayatin siyang bumalik sa Katolisismo. Kasama niya ang Jesuita na si Padre Celia Clara at ang kanyang senior na abogado na si Tavel de Andrade. Bago pirmahan ni Rizal ang liham ng pagbawi, ang teksto ng pagbawi ay niribisa ni Rizal sa pahintulot mula sa mga Jesuita at ang huling porma kasama ang buhay tao may sariling panindigan at lahat ng iyon ay puro katotohanan lang. Hindi ka magbabalik loob sa Katoliko ay maaari kang mapahamak. Sana'y mapag-isipan mo to ng mabuti. Ako ay hinatulan, ngunit hindi ito ang dahilan para mawalan ako ng pag-asa. Ginamit ko ang panahon ito upang maglingkod sa Iglesia ni Cristo, maglingkod sa aking kapwa Pilipino at tuparin ang mga marami sa aking mga pangarap para sa aking bayan. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ng aking kapwa Pilipino. Para sa inyo, ito ang Pilipinas para sa inyo. Gagawin ko ang lahat para sa inyong ikakabubuti, kahit na kailangan ko pang ialay ang aking buhay para rito. ang pangunahing motibasyon sa likod ng pagtanggi ni Rizal ay ang kanyang pagnanais na opisyal mapakasalan si Josephine Bracken, ang kanyang huling pag-ibig. Nais din niyang panatilihing ligtas ang kanyang pamilya. Pangatlo, ninanais niya ang pagbabago mula sa administrasyong Espanyol. At huli, ninanais niyang linisin ang mga simbahang Katoliko. Nagsimula ang marcha ng kamatayan mula Fort Santiago patungo Bagong Bayan. Iniwan ang papel kung saan ikinakaway ng mga sundalo ang kanilang mga sandata habang sinasamahan nila si Rizal. Bukod kay Padre March, kasama din si Padre Villaclan. Kung mabibigyan man ako ng pagkakataon na muli, hihilingin ko sa Diyos na ako'y gawing Pilipino sa pangalawang pagkakataon. At hindi ko pinagsisisihan na ipinaglaban ka sa mga masasama kahit nakapalit pa nito'y aking buhay, sapagkat nararapat lamang na ika'y alagaan at mamahalin at hindi pagsasamantalahan. Sa aking pinakamamahal, alam kong mahirap to para sa iyo, ngunit huwag mo sanang hayaang kainin ka ng kalungkutan.
del sol caliente, perla del mar oriente, nuestro perdido Edén. A darte muy alegre la triste mustia vida, fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera. Do